Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Sinundo na po pala ng tito ko yung dalawang pinsan ko. Uuwi na po kasi sila mga kalabs dahil bukas ay pasukan na naman. Yung dalawang pinsan ko nga pong si James pati po si Francis ay kaninang umaga nga po sila umalis. Kagabi pa nga po nandito si Papa nila pero kaninang umaga lang po sila umalis. Medyo malayo nga din po yung uuwian nila. At pagka-uwi nga po nila Mama at Papa galing ng Tuguegarao ay nakita nga po nila ito pong costume ni Kuya Moymoy. Nakita nga po ni Papa na ginagamitan po ito ni Kuya Moymoy ng stapler. Kaya kinuha po ito ni Papa at tinahi niya nga po para daw po mas matibay at hindi daw po matanggal. At magluluto po pala si Mama ng bihon. Kahapon pa po kasi dapat kami magbibihon pero hindi nga po natuloy. Kaya ngayong hapon ay natuloy na nga po yung pagluluto ni Mama nito. Maaga po palang nilinisan ni Mama eto pong mga gulay. Kailangan niya na daw po kasi itong linisin dahil medyo madami daw po yung gulay na ilalagay niya. Nako nga at sobrang nakikrave po si Mama sa bihon. Kahapon pa po niya kasi pinapaulit-ulit kay Papa na magbihon kami Kaya pumunta po sila sa Tuguegarao para po bumili ng mga pangrekado sa bihon. May sadya din po kasing bibilhin si Papa sa Tuguegarao. At habang nililinis nga po ni Mama yung mga gulay, ay nagluto nga po si Kuya ng merienda naming noodles. 2 piraso po pala etong niluto ni Kuya. Gusto rin daw po kasi ni Kuya na mag-noodles. Imbes po kasi na gatas at biskwit ang mimeriendahin namin. Kaya eto na lang pong noodles ang niluto niya dahil gusto daw po niyang humigop ng sabaw. Pagkatapos nga pong nagluto ni Kuya ay nagsandok na nga po siya ng noodles niya at pati na rin po kay Papa. Sabi ko po kasi ay ako na nga lang po ang magsasandok ng para sa akin. Nagkanin nga po si Kuya mga kalabs at nainggit nga po si Papa at gusto niya rin daw pong magkanin. Mabuti na lang po at may kanin pa po kaming natira. Sabi ko nga po kay Papa ipagsandok niya rin po ako dahil gusto ko rin pong magkanin para hindi na nga din po ako magatas at biskwit. Eto na nga lang po yung minirienda ko para makakain din po ako ng kanin. At para naman po mabusog-busog ako. Pinagkasya na nga lang po ni Papa yung kanin namin dahil wala na po pala. Si Kulot po kasi ay gusto rin daw po niyang magmerienda ng kanin at saka po noodles. Kaya eto nga pinagsandok na po ni Kuya siya ng noodles at si Papa naman ang naglagay ng kanin. Okay na nga lang din po para naman po mabusog din siya. At pagkatapos nga po namin kumain ay tinuloy na nga po ni Mama itong mga gulay na paghiwa-hiwain. Manok po pala ang ihahalo-halo ni Mama dito. Sabi nga po ni Papa ay okay lang daw na eto na daw po yung ihalo. Mas masarap daw po kasi ang manok kapag po sa bihon. Hindi naman na daw po siguro magpapantal si Papa dahil hindi naman na daw po malamig. At nung magisa-gisa na nga po ni Mama yung karne ng manok ay inuna niya na nga pong nilagay yung repolyo. Gusto daw po kasi ni Nanay ay lutuin daw po ng mabuti ni Mama eto pong repolyo. Kung kami lang po kasi ay mas gusto po namin yung half cook lang. Syempre wala pong nagawa si Mama kundi sundin si Nanay. At maliliit na hiwa nga lang daw po sana sa repolyo ang gusto ni Nanay. Kaya kahit po sa paghiwa niya ay inadjust na lang din po ni Mama. Dapat nga daw po kasi ay medyo malalaki ito. Kaso nga lang po
gusto naman daw po ni nanay na maluto daw po ito ng mabuti. Hinuli nga lang po palang nilagay ni mama eto pong chicharo para daw po hindi ma-overcook. Ipinatong niya nga lang po ito at saka po tinakpan niya na. At sa lutuan naman po ni mama ng bihon ay binuhos niya na nga po dito yung pinagpakuluan niya ng manok. At nagdagdag nga din po si mama dito ng tubig. Tapos, tinimplahan na po ito ni mama ng datu puti toyo, 2 nor chicken at saka po paminta. At para medyo mag-dark nga lang daw po yung sabaw ay nilagyan po ito ni mama ng toyong malabon. Kaya hindi nga din po kami nawawalan ng toyong malabon para po sa bihon. At nung kumulo-kulo na nga po yung sabaw mga kalabs, ay nilagay na po ni mama yung bihon. 1 kilong bihon lang po pala ito. Medyo madami nga din po ito, kaya bibigyan po namin sila nanay. At nung luto na nga din po yung bihon mga kalabs, ay tsaka nga lang po nilagay ni mama yung celery. Kapag po kasi nagbibihon si mama ay dapat may celery talaga mga kalabs. Pampabango at pampasarap din daw po kasi ito sa bihon. At nilagay na nga din po ni mama yung mga gulay na inuna niya pong niluto. Nako nga at na-overcook nga po talaga ng husto yung repolyo. Hindi na nga daw po bale, basta masarap daw po ang kain ni nanay mamaya. At saka okay na nga lang din po ito mga kalabs. At pagkalagay nga po ni mama ng mga gulay ay hinalo-halo niya nga lang po ito. At pagkaluto ay hindi na nga din po napigilan ni Papa ang pagtikim. Gusto rin po kasi ito ni Papa At syempre ako po ay kumuha ng plato at sinandukan ko nga po ito ng bihon para po makatikim na rin. At naghiwa nga lang po ako ng 1 pirasong kalamansi. Mas masarap po kasi ang bihon kapag po may kalamansi. Pero ayaw ko naman po yung sobrang asim. Okay na nga lang po sa akin ito pong 1 piraso. Nako mga kalabs, at sobrang nagustuhan ko po talaga yung lasa ng bihon ni mama. Sa tagal na rin po kasi kami hindi nagbibihon ay parang namiss ko po tuloy. Tingnan nyo naman po mga kalabs at tuloy-tuloy na nga po yung pagsubo ko. Gutom yarn? O siya mga kalabs, hanggang dito na lang po ang ating video. Yun lang po mga kalabs, maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.